Dear Dr. Love, good evening po. My name is Carissa, 29 years old. I was born in Bacolod City, but I grew up in Manila since I was 8 years old. I only had one boyfriend at ako rin po ang girlfriend niya sa buong buhay niya. And it was also my college sweetheart. We've been in a relationship for 10 years now. 2 years ago, he proposed to me in front of our families while we were in Hong Kong. Of course, I said yes. At the start of 2026, naghanda na po kami for our church wedding this June. Excited po ako for our wedding. Pero may times po na I'm having cold feet. Hindi naman po sa umaatras ako sa kasal, but I'm having doubts. What if this marriage doesn't work out? What if magkasawaan po kami? Lalo na 10 years na po kami in a relationship. What if magbago siya o magbago ako sa kanya? So many questions, and this has been bothering me since we started preparing for our wedding. Is this normal, Dr. Love? All the best, Carissa ng Maynila. Ating tunghayan ang kanyang kasaysayan. Maraming salamat sa iyo, Carissa, ha? Thank you. Ito ay kadalasang itinatanong ng mga ikakasal. Karamihan ang nagtatanong nito ay yung magiging bride. Sa aming mga groom, hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin yan. Pero yung mga brides, ito ang kadalasan na kanilang pinagtutuunan ng pansin at itinatanong nila. Sa kaso ni Carissa, she is in love with this boyfriend of hers na 10 taon na ang kanilang relasyon. And katunayan, nagpaplano na nga sila na magpakasal sa church. Church wedding this coming June. Congratulations! Alam ko na mahabang preparasyon yan at maganda naman yung pine-prepare mo na lahat. Katunayan, ang isa sa mga preparation na ginagawa ni Carissa ay yung kanyang emotional preparation. Sabi niya, excited po ako sa kasal. Pero may times po na parang nag-aalala ko, sabi niya. Hindi naman sa ako'y umaatras sa kasal, but I'm having doubts. Ang mga tanong, what if? Palagi yan, maraming what if, what if? What if this marriage doesn't work? Doesn't work out? What if magkasawaan po kami? Lalo na 10 years na po kami in a relationship. What if magbago siya o magbago ako sa kanya? What if? Lahat po yan. Ang buhay po natin, Carissa, sa mundo ay what if. Umiinog tayo sa what if. You wake up in the morning, palaging merong what if. What if dumating ang kolektor na maniningil ng kuryente? What if nandyan yung pinagkakautangan natin? Maraming what if tayo. What if pagsasaing ko mamaya, makita ko wala na pala kaming bigas? Maraming what if sa buhay natin. Lalo na sa ating relasyon. Sa pakikipagrelasyon natin sa kapwa. At sa ating asawa o sa ating syota. I'm telling you, kami mag-asawa ay more than 55, 56, 57 years na yata kaming kasal, if I'm not mistaken. And meron pa rin akong what-if questions. Pero, hindi natin magagarantihan ang ating relasyon. There is no perfect relationship, to be very honest with you. Minsan, tinanong ako ni Corina Sanchez, ang sabi niya, Brother June, ang kasal ba ay makapagbibigay ng garantiya para sa isang magandang relasyon? Well, in a way, yes. Pero hindi maaaring magarantiyahan ng kasal ang mahabang pagsasama natin at success ng pagsasama. Bakit? Sapagkat ang kasal ay isang kasunduan lamang. Ang kasal ay, sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, it's just a piece of paper. Parang unclos. It's just a piece of paper.
Nagpirmahan lang kayo. Winitness lang yan ng mayor o ng judge. Winitness lang yan ng pari. Winitness lang yan ng mga ninong at ninang. Nagsumpaan lang kayo sa harap ng Diyos na magmamahalan kayo. What if hindi mo naman pinapansin ang Diyos? What if hindi naman mahalaga ang Diyos sa inyo kahit sumumpa ka ng sumumpa sa Diyos araw-araw? Wala rin. Magiging effective lang ang Diyos kung tatanggapin natin siya sa buhay natin. Magiging effective lang ang Diyos sa ating relasyon kung isa sa buhay natin ang aral ng Diyos. So, paano? Walang garantiya na magiging successful ang inyong pagsasama. Ano ang tamang paraan? Ang tamang paraan ay 3 bagay lang. Lahat ng mga katanungan mo, lahat ng what if, ay matutugunan ng assurance ng pagtatagumpay ng pagsasama ng dalawang nagmamahalan kung mayroong 3 elemento sa inyong pagsasama. What is this? Ang elemento ng respect. Kailangan matutuhan nating respetuhin, igalang ang ating karelasyon, ang ating asawa, ang ating boyfriend, ang ating girlfriend. Igalang mo yung pagkatao niya. Igalang mo yung kanyang pananaw. Igalang mo yung kanyang isipan, ng kanyang mga ideas. Respect. Respect his existence or her existence. Ano pa? Trust. Kailangan ay may pagtitiwala. Kapag hindi tayo nagtiwala sa ating karelasyon, walang halaga ang pagsasama natin. Hindi magiging peaceful ang ating pagsasama kasi walang tiwala. Kapag ang ating husband o ang ating wife ay lumabas ng bahay ng nag-iisa at wala kang tiwala sa kanya, the whole day, magulo ang isip mo. Bakit? Anong nasa isip mo? Baka makipagkita ito sa dati niyang boyfriend. Baka may ginagawa itong masama laban sa akin. Baka nagtataksil ang misis ko. Baka nagtataksil ang mister ko. Lahat yan. Kapag wala tayong tiwala, lahat ng mga pagdududa ay papasok sa ating pagsasama at sisirain ang ating relasyon. And of course, kapag nandyan ang respect, ang trust, papasok na ang love. Kasi hindi po pwedeng mabuo ang pag-ibig kapag walang respeto. Hindi mo pwedeng ibigin ang isang taong hindi mo nire-respeto. Hindi mo pwedeng ibigin ang isang taong balahura ang tingin mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng ibigin ang isang taong hindi mo pinagtitiwalaan. Sige nga, mag-isip kayo ng taong minamahal mo pero hindi mo pinagtitiwalaan. That cannot be. Pag nagmahal ka, kailangan nagtitiwala ka sa kanya. Pwede kang matulog kahit umalis siya ng bahay. And in reality, kung kayo ay lolokohin ng asawa niyo, wala kayong magagawa. Iyon ang katotohanan. Kami ng mga lalaki, lalo na, paglabas namin ng bahay, alam namin na may asawa kami at may mga anak kami. Alam namin yon. Pero kung gusto namin kayong lokohin, kahit tumawag ka pa ng private detective, kaya namin kayong lokohin. Maniwala kayo, ginawa ko yan eh. Miski anong bait ng misis mo, pag gusto mong lokohin, kaya mong lokohin. Now, etong isa. Meron tayong trust, meron tayong respect, meron tayong love. With love comes forgiveness. Kapag walang pagpapatawad, hindi rin po magtatagumpay. Ang bawat isa sa atin ay may kahinaan at sa kahinaan yan, kailangan ng pagpapatawad.
And when we forgive, we should also forget. This is the key to a successful marriage. Wala nang what if. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.